Mga labi ng nawawalang sabongero, sinisisid sa Taal. Ilang sako na ang naiahon upang suriin kung kasama ito sa mga nawawalang biktima o marahil ay may iba pang naunang dinispatsa. Kasabay ng mainit na balita ay ang paglabas ng makapal na usok mula sa bunganga ng bulkan, isang minor pre-atomagmatic activity. Ayon sa PhilVox, nagsunod-sunod ang pagbuga ng Taal noong taong 2020 kasabay ng pagtapon ng mga bangkay sa lawa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pag-alboroto ng bulkan at paggambala sa lawa ay may koneksyon sa isang alamat at hindi ito pawang koinsidente lamang. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang pagbuga ng mainit na usok mula sa Taal ay pwedeng maging hadlang sa pagsisid sa mga labi. Hindi man tuluyang mahinto ang paghanap sa mga nawawalang sabongero. Siguradong dadagdag ang minor pre-atomagmatic eruption ng bulkan sa pasanin ng Philippine Coast Guard. Sa unang tingin, ang muling pagbulwak ay maihahalin tulad sa galit ng isang toro matapos itong abusuhin ng kanyang matador sa harap ng malaking arena na puno ng maraming tagapanood. Kung hindi makakaiwas sa sungay ng hayop, siguradong may pagkalalagyan ito. Subalit may mga nagsasabi na ang mga maliliit na pagsabog ngayon sa Taal ay hindi lang maisasalarawan bilang isang torong nanggagalaiti. Subalit, ang pag-alboroto ay tunay na buot. Kapag sinabing free atomagmatic explosion, ayon sa Number Analytics, ito ang pagsabog na dulot ng pagsalubong ng nagbabagang magma mula sa ilalim at malamig na tubig sa ibabaw. Iyan ngayon ang binabalita ng PhilVox kasabay ng pagsisid ng kinauukulan sa Taal Lake. Totoong karaniwan ng free atomagmatic explosion sa mga aktibong bulkan katulad ng Taal. Pero kung susuriin ang mga oras ng pag-alboroto at ikukumpara sa kung kailan itinapon ang mga bangkay sa lawa, mapapansin na mayroong misteryong nakabalot dito. Yung 3 bangkay na hinukay mula sa libingan ng Laurel sa Batangas ay mga natagpuan sa lawa noong taong 2020 pa. Ibig sabihin, bago pa mawala yung mga sabongero, ginagamit ng tapunan ng mga sinalvage ang lawa. Sir, clarify lang, yung 3 pong bangkay ay yung sinasabi niya na lumutang, like from the lawa siya. From 2020 yan, from 2020. Yes, sir. Sa lawa. Sa lawa nahanap yan. Yung pala isdaan, sir. Hindi ko alam saan nahanap yung 3. Yung Talisay o Laurel? Laurel nahanap. Sir, kasi may interview din kahapon doon sa Sepulturero nung naglibing ng mga 3 bangkay. Ang info daw sa kanya ay parang salvage victims. Siguro. I mean, alam mo naman, pag sinabing salvage, executed, di ba? Yan ang salvage lang naman is the term that we use. So sir, kung 2020 pa ito nangyari, there's a possibility na prior to the 34 sabongeros, may mga nawawala na related to Yes. Usama na. Ayon sa panayam sa DOJ, 2020 pa ginagamit ang lawa na tapunan ng mga bangkay. Ano naman ang koneksyon nito sa bulkan? Hindi ba't isa sa pinakamalaking pagsabog ng Taal ay naganap noong taong 2020 din? Kung susuriin ang detalye mula sa PhilVox,
Makikita sa kanilang chart na tumahimik ang Taal matapos ang eruption. Ang unang nakatala ang pre-atomagmatic explosion o ang pag-alboroto nito ay ilang beses noong buwan ng Hulyo taong 2021. Kung babalikan ang balita hinggil sa mga naunang missing sabongeros na sina John Ver Francisco, isang master agent ng online sabong, at ang driver na si Frank Tabaranza. Hinarang sila sa gasolinahan sa MacArthur Highway at tinakip. Kailan? Buwan ng Abril, taong 2021. Mula noon, sunod-sunod na ang pagkawala ng marami pang sabongero. Buwan ng Abril, dinakip din si Michael Bautista na nakaposa sa Santa Cruz, Laguna. Ito ang unang kumpirmado na may mga nawawalang sabongero. Buwan ng Mayo, ilan pa ang nawala. Noong Agosto din ng 2021, si John Lasco ang nakita sa CCTV na inaresto ng ilang kapulisan. Dito itinuro ng mga saksi sina Patrolman Roy Navarrete at Staff Sergeant Daryl Paghangan. Kung babalik sa PhilVolks, makikita na tumahimik ang bulkan ilang buwan bago matapos ang 2021. Pero nag-alborotong muli ito sa sumunod na taon, buwan ng Enero 2022. Sa maraming buwan nagtuloy-tuloy ito sa pagbulwak gawa ng free atomagmatic explosion. Base sa Smithsonian Institute, sunod-sunod ang pagbulwak ng Taal mula nga noong buwan ng Enero taong 2022. Pero ang hindi alam ng karamihan ay, habang nag-aalborotong muli ito na parang galit na toro, may kalunos-lunos na pangyayari ang lumabas sa mga balitaan. Buwan ng Enero, inireport na nawala sina Jeffrey at Nomer Depano. Kinabukasan, nawala din sina Edgar Malaca, Alexander Quijano at Atong Sakdalan sa Lipa, Batangas. Tapos, 10 naman ang nawala sa Manila Arena. Kasama sa mga naging missing ay sina John Claude Inonog, James at si Marlon Bacay, si Rondel Cristorum, si Mark Joseph Velasco at si Roel Gomez. Matapos ang pagulat sa mga nawawalang sabongero, tumahimik rin ang Taal. Makikita sa detalye ng PhilVolks na noong taong 2023, halos walang nagaganap sa bulkan. Merong mga activity noong 2024 pero halos phreatic lang at ilang free atomagmatic hanggang Enero ng 2025. Halos kasabay ng pagiging mahimbing ng Taal ang pagtapos ng mga ulat hinggil sa nawawalang sabongero. Pero may mga naniniwala na hindi coincidence ang pagtapos ng mga ulat at ang pagtahimik ng bulkan. Hanggang sa dumating si alias Totoy. Siya ang kumumpirma na ginagamit na tapunan ng mga bangkay ang lawa. Dito sa maririnig mo, siguradong mabubulabog ang iyong kaluluwa dahil nang ginambala muli ang lawa. Walang sabi-sabi, ang bulkan ay biglang nag-alborotong parang toro. Buwan ng Hunyo taong 2025, lumabas si Patidongan at ibinulgar ang krimen sa likod ng mga missing sabongeros. Sa kanyang eksklusibong panayam, dito nito binanggit ang lawa ng Taal, kung saan tinatapon ang mga bangkay na pinaslang. Matapos ang ilang linggo, napagpasyahan na sisiri ng Taal Lake. Nang nabanggit muli ang nananahimik na lawa, basta-basta na lamang nagsimulang mag-init ang bulkan. Nagbigay pa nga ng advisory ang PhilVolks noong linggo, ika-6 ng Hulyo, na may napansin silang increased seismic activity sa bulkan o nanginginig daw ang lupa. Hindi ba't bago magalit ang isa, ito ay nanginginig muna sa pagtitimpi. Siguro nga ay nagkataon lamang at walang ugnayan ang paggambala sa lawa at pag-alboroto ng bulkan. Pero paano kung meron? Marami ang nagsasabi na marahil isang seismic activity lamang
ang mangyayari at hanggang doon lang. Pero matapos ang ilang araw, inulat ng Philippine Information Agency na nagsimula ang pagsisid ng Government Interagency sa lawa ng Taal noong 10 ng Hulyo. Pinangunahan ng Coast Guard ang paggambala sa ilalim ng lawa upang hanapin ang mga labi ng missing sabongeros kasama ng iba pang mga ahensya. Makaraan lang ang ilang araw, heto na nga ang kutob ng marami. 17 ng Hulyo, nagkaroon ng phreatomagmatic eruption dahil sa pagbulwak ng magma mula sa ilalim na humalo sa malamig na tubig. Siyempre, bakit nga naman maniniwala yung iba na may ugnayan ng pagsisid sa lawa at pag-alboroto ng bulkan? Kung naniniwala ka sa makapangyarihang tagapaglikha o tinatawag nating Diyos, siguradong naniniwala ka rin sa mga nilalang na anghel. Kung may mabubuting espiritong nilikha, walang duda na meron ding masasamang nilalang. Hindi man nakikita ay umahaligid sa ibabaw ng lupa. Ano man ang itawag sa kanila sa Pilipinas, hindi may pagkakaila na sa banal na kasulatan ng mga relihiyon. Tunay at buhay ang mga espiritu. Kung hindi sa spirit world, ay sa pisikal na mundo. May mga nagsasabi ng mga pamahiin at kwentong katatakutan hinggil sa Taal, bagamat mga istoryang pambata lang, ay may pinagmulang malaking katotohanan. Isa na dito ang alamat ni Lakan Taal, ang sinaunang pinuno ng Tagaytay. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, sa bayan ng Tagaytay ay may isang pinunong matalino at makatarungan na nagngangalang Lakan Taal. Masagana at mapayapa ang lugar sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinagbawal niya ang mamamayan na umakyat sa tuktok ng mahiwagang bundok. Bagamat hindi ipinaliwanag ang dahilan, walang sumubok na labagin ang utos. Ngunit isang araw, biglang nawala si Lakan Taal. Sa paghahanap ng mga taga roon, napag-isipan nilang akyatin ng bundok upang hanapin ang kanilang dakilang pinuno. Sa tuktok nito, imbis na si Lakan Taal ang kanilang nakita, natuklasan nila ay isang kuweba na puno ng kayamanan. Dahil dito, nag-away-away ang mamamayan. Nagpakita ng pagiging sakim at pagkaganit ang mga taga roon at nagbangayan. Sa kalagitnaan ng gulo, isang dumadagundong na boses ang kanilang narinig, ang galit na tinig ni Lakan Taal. Ipinaliwanag niya kung bakit ipinagbawal ang pag-akyat dahil alam nitong mauuwi ito sa kasakiman at pagkaganid. Dahil sa kanilang pagsuway, nanawagan si Lakan Taal kay Bathala na sila ay parusahan. Sa oras ding iyon, dumilim ang langit, kumulog, kumidlat at sumabog ang apoy mula sa bundok. Tinupok ang lahat ng mga taga roon. Mula noon ang bundok ay napalibutan ng tubig at tinawag na Bulkang Taal. Bagamat tila pambata ang kwento ni Lakan Taal, may mga naniniwala na ang espiritong ito ay nananahan ngayon sa Taal. Relihiyoso ka man o walang kinaaniban, naniniwala sa mga espiritu o kahit sa masasamang nilalang, hindi mapagkakaila na nagsabayang pag-alboroto ng bulkan sa pagtapon ng mga bangkay. Kung hindi ka pamilyar sa alamat ni Lakan Taal at ng Bathala, maririnig yan sa kwento ng matatanda sa Talisay. Mahirap mang paniwalaan dahil tila pambata. Makikita sa pagbulwak ng bulkan at sa pagtapon ng mga bangkay sa lawa na tila mayroong ugnayan ng dalawa. Katulad ng sabi ng matatanda, marahil nga may espiritu sa Taal na nananahan sa lugar at nagagalit na naman dahil sa kasakiman at pagkaganid ng tao na pati ang nananahimik na lawa ay kanilang ginagambala. At ang phreatomagmatic activity ay senyales na malapit na ang kaparusahan. Anong aral ang mapupulot dito? Nagkataon nga lang ba ang paggambala sa tahimik na lawa at ang bigla-biglang pag-alboroto ng bulkan? O talagang may ugnay ito sa isang alamat? Siguro ang sagot ay depende
kung sino ang tatanungin. Ano man ang mangyari sa bulkan ay siguradong malalaman ng madla. Ganon din naman ang susunod na kabanata sa mga missing sabongeros. Matagpuan kaya ang mga nawala o humarap tayong lahat sa sakuna dahil sa pangabuso sa lawa ng Taal? Hindi ba't ang sabi, nature does not belong to us, we belong to it. When we destroy nature, we destroy ourselves. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.